Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga gawa, chapter 17, verse 11. Sinasabi dito na, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ang otoridad ng banal na kasulatan ay nangangahulugan na ang bawat isa ng bawat salita at paghampas ng Biblia ay nagtataglay ng otoridad ng Diyos at ang karapatang pamunuan ang mga puso, isipan at katawan ng bawat naninirahan sa mundo. Ang otoridad ng kasulatan ay hindi nakasalalay sa kung ang sangkatauhan ay nakikipagtulungan dito o naiintindihan ito. Ang otoridad nito ay nakasalalay sa kapangyarihan at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos na may akda nito. Ang banal na kasulatan ay hiningahan ng Diyos, na nangangahulugang ang kasulatan ay nagsasalita ng Diyos at sa gayon ay may pangwakas na pasya sa lahat ng bagay kung pipiliin nating pasakop dito o hindi. Ang Biblia ay ang inspiradong salita ng Diyos, ang espesyal na pagpapahayag ng Diyos sa sangkatauhan na ganap na makatotohanan sa lahat ng itinuturo nito. Ang kasulatan ay ang pinakamataas na otoridad para sa mga Kristiyano. Ang Biblia, ang ating norm o pamantayan, ginagamit natin upang suriin kung ano ang totoo at mali, at tama at mali. Ito ang ating pinagmumulan ng karunungan na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng maayos sa ikakaluwalhati ng Diyos. At nangangahulugan ito na ang Biblia ay sumasalungat sa marami sa ating sariling mga hangarin. Nais ng mga tao na makita ang ating sarili bilang mga Panginoon ng ating sariling kapalaran. Nais nating maging malaya na tukuyin at ituloy ang ating sariling katotohanan, anuman ang mga kahihinatnan. Ngunit iba ang sinasabi sa atin ng Biblia. Sinasabi nito sa atin na kung ano ang totoo ay hindi natin tinukoy. Sinasabi nito sa atin na tayo ay limitadong mga nilalang na nasa ilalim ng otoridad ng kanilang lumikha. Nag-aalok ito ng sagot sa tanong na ano sa mundo ang mali sa mundo, at hiniharap sa atin ang tanging pag-asa natin para sa solusyon sa kasalanan, ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. At ito ay tumatawag sa ating lahat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, na maniwala at sumunod sa ating lumikha sa pamamagitan ng paniniwala at pagsunod sa kanyang salita. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.